Mga idol, welcome to my YouTube channel. This is Andy Revino TV Tech. Meron akong ibabahagi sa inyo isang stand pan na Camel, yung kanyang brand, at ito ay bago pa. Ayan o, makinang pa. So, ang problem ng stand pan na ito ay dead set, hindi gumagana, walang power, walang reading yung kanyang EC cord. Kaya tiningnan natin at binuksan. Bago pa nga talaga, at ang kanyang motor ay walang connection dahil putol yung kanyang thermal fuse. So nilagyan na natin ng marka, pinutol na natin at dinugtong na natin yung naputol na thermal fuse. At nung ating i-assemble at paandarin, nung wala pang ilisi ay umiikot pero mabagal yung kanyang ikot, at nung nilagyan natin ng ilisi umuugong na lang at hindi na siya makaikot kahit kaunti, umuugong na lang at medyo nangangamoy. Para makasiguro tayo, binuksan natin at ito ay nag-usap na kami ng may-ari na ito ay papalitan ng motor kasi yung starting running niya ang aking suspect na sira. Bakit? Paano natin malaman na sira yung motor? Kung kabisado natin yung mga resistance ng mga motor na ating tinetest ayon doon sa kanilang laki at kapal at kapal ng magnet wire na ginagamit sa pag-rewind, ay meron tayong idea. So kahit hindi tayo maglilista, alam natin kung meron tayong mga ideas or karanasan dito sa pagre-repair ng mga electric fan motor. Ngayon dito ipapakita ko sa inyo na yung motor, bakit ko nasabi na sira, kasi pag ganito kakapal, ayon sa aking experience, ito po ay 300, 200 to 500 or hindi lalampas ng 500, ganyan po yung kanyang reading. At yung mga maliliit, maninipis na stator core at maninipis na rewind, yan po ay mga 300 to 600. And so dahil ito ay makapal, siyempre habang kumakapal yung wire na ginagamit, bumababa po yung kanyang resistance. So dito ipapakita natin sa inyo bakit ko nasabi na sira. At itong isa, ito po ay good. At bilang patunay, ikumpara natin kasi magkasing laki lang sila. Ayan o, magkasing laki, magkasing lapad, ayan, magkasing kapal. Okay, so dito ay ito yung ating comparison para ma-sure natin. Pero kahit na walang pagkumparahan, dahil nga tayo ay matagal na gumagawa nito, alam na kung ito ay mababa ang reading or normal pa. So dito makikita natin, ito ipapakita ko sa inyo, gamit natin yung ating digital tester at naka-settings tayo sa ohmmeter at ilalagay natin sa key. Ayan, para po kahit hawakan natin ay hindi masasama yung resistance ng ating katawan, pero buo yung ating tester. Ngayon, una-una, ito hanapin natin yung common. Ang common, ito ay kulay gray dahil 0 ohms po yung nababasa natin. At ito yung dapat may reading na mataas. Pero kung tingnan natin, ayan o, 13 ohms lang po yung ating makikita. So kung ilipat natin siya dito, ayan, wala rin reading pero 0, 13 ohms lang, ayan o, diba? 12 ohms, yan po yung inyong mababasa. So napakababa po yan. Check na yan yung dahilan bakit hindi siya maka-start kung may wrong ilisi. So ito, tingnan natin. Dito muna tayo sa bago na sira. Bago pero sira, ito oh. Ito ay galing sa electric pan din, hindi na bagong bili na coil, kundi sa electric pan na pinagawa sa akin. So ito, tingnan natin. Ito yung number 1, yung gray, yellow, number 2 at yung pink ang number 3. Ngayon, itis natin dito sa number 1. Yung kanyang reading po ay 165. Dito sa number 2, 159. At dito ay sa number 3, 144. At dito ay 13 ohms lang. Yan yung dahilan bakit siya hindi umaandar, kasi napakababa na po. Okay, so yung current na naghihigop ng ating rotor ay mababa na rin kasi po halos hindi na gumagana yung ating running or starting wind dahil po 13 ohms lang po yung ating nababasa. Ngayon, para mabilis tayo, dito tayo sa, itabi muna natin ito, dito tayo sa good. Ito ay good coil. At nilagyan na rin ko na rin ng tanda, yung may tali. Yung common dito ay puti, dito naman yung common ay gray.
So dito naman tayo kasi paano natin nga malalaman na ito ay common. Yung common nakakonekta yan dito 0, hanapin natin yung 0 ohms, ayan oh. Oh, 'di ba? So yan yung common, dapat 0 dito sa isa. Okay, kasi dulo sa dulo yan. Yung starting natin ito dulo sa dulo oh. Meron siyang 430 ohms. Okay? 430 ohms yung kanyang starting running sa dulo sa dulo. Dito tayo balik sa common ito oh. Dapat yung pinakamataas na reading ang number 1. Okay, ito na oh. Ayan, 289. Tapos yung number 2 ay 254 at yung number 3 ay 212. So ang pinakamababa na reading siya yung malakas kasi bang umiiksi yung rewind, bumababa yung resistance, tumataas yung current, kaya bumibilis ang ikot ng hélice. Uulitin natin, common, tapos itong number 1, yung PENK, 289, tapos ito ay 254, at ito ay 212. At dito ay 430, at ito ay short. So, mataas. Kaysa ikumpara natin dito na ito oh, papakita ko ulit sa inyo ha. Ayan, yung reading niya lang is 113 at 144 at saka 159, tapos dito 13 lang. So confirm para sa akin ito ay sira. At baka sabihin ng mga nanonood sa atin na marunong din gumawa na baka sira lang yung inyong capacitor. So ito yung capacitor ng original doon sa isang coil dito. Ito ay 1.5. Ayan o, 1.5. Hindi na natin patagalin kasi para makita nyo yung ating ano, kasi nagpo-focus. Ayan o, 1.5 yan. Okay, 1.5 dapat 1.5 or may minus lang na konti. Ayan o, 1.46. So good pa ito. Tapos itong dito naman na coil, dahil malaki nga, nagtataka nga ako bakit maliit, 1.5 lang. Tapos dito, 2. Ayan o, 2 microfarad or yes 2 microfarad, so 2.02. so good ito, di ba? So ito yung ikakabit natin pampalit dito dahil nagkasundo kami ng may-ari. Shout out kay Nini diyan, no? So papalitan natin ito ng itong good na motor. Kahit ito ay pull out, basta good kasi yung mga lumalabas nga ngayon is aluminum, so madaling masira. Yan po yung ating gagawin, palitan natin at puputulin ko po itong wire dito kasi idudugtong ko yan dito, di ba? Kasi nga itong ano, pero susundin ko na itong kulay dito. Ibahin natin, sundin ko ito para kulay sa kulay na siya. At dito ang gray ang magiging number or common at yung magiging number 3 ay itong kulay puti, di ba? Kung makikita nyo dyan, kulay puti. So isunod natin dito sa ipagpalit natin. Okay? Ayan. Or ito, ibalik lang natin sa dati. Kung ano lang yung hindi tayo malilito. Okay? So, pause muna natin. Okay, ito. Na-align na natin yung hélice. Ayan, makikita nyo, malambot na siya, di ba? Ayan, oh. So, ilagay na natin itong kanyang cover. Okay, so nalagay na natin ang cover. Ilagay din natin yung capacitor. Yung 2 yung ating ilagay. Yung kanyang 2. Okay. Nakabit ko na yung capacitor. Ito na lang yung ating ikakabit. Yung ating wiring. Kabit ko lang po ito. So dito, kung makikita nyo, yung kulay na pinutol ko na iniwan ko kanina is yan, yellow, gray, at saka orange. Yung number 1 ay yellow, number 2 gray, number 3 is orange or pink, pala pink. Ngayon, iba na. Yung dito, yung number 1 is kulay pink, magkabaliktad, at yung yellow yung number 2, number 3 yung white, at common yung gray kasi sinunod natin yung nandoon sa coil na nakalagay. Yun yung ating sinunod na kulay. At ito ay ilalagay na natin dito. Yung gray yung ating common. Basta alam mo lang yung mga wirings ay may babalik mo yan
sa ayon sa gusto mo. Kahit na walang kulay, magkaparehong kulay, kung alam lang natin i-tester, wala poong problema yon. Ito, tinanggal na natin. Lagyan ko lang po ng soldering lead. Inayos lang natin yung ating camera kasi hindi natin makita yung ating ginagawa. Okay. Ayan. Tapos hindi rin makita yung ginagawa natin. Lagyan lang natin ng soldering lead ito. Yung number 1 ay kulay pink na. Hindi na number 3 yung pink. Yung number 2 ay yellow pa rin. At yung number 3 ay kulay white. Yung common natin na kulay gray na, hindi na white. Kasi sinunod lang nila yung kulay doon sa taas, at sa atin ay hindi na natin sinunod kasi iba yung kulay ng wire ng motor. Hindi kasi standard yung color coding na ginagamit nila. Babalutin ko lang po. Ayusin lang natin yung ating camera. Ito na po. Natapos ko na pong mahinang. Ikabit ko na siya dito. At bago ko takpan, i-testing ko muna sa pamamagitan ng ating tester. Tingnan lang natin kung tama ba yung aking connection. Itusok lang natin dito sa easy cord. Tapos pindutin natin yung number 1, 290A92. Yung number 2, 257. At yung ating number 3 ay 215. Ito na po na tama yung ating pagkabit. At ito i-plug in na natin dito. Tapos panda rin natin sa 1. Ayan o. Mabilis na po siya umikot. Malakas. At yung number 2. Ayan po yung number 3. Okay. Di kagaya dito sa isang motor na umuugong na lang kapag may ilisi. Hindi na gumagalaw, hindi na kumikibo. May maririnig ka na lang na umuugong. So pagka ganyan ay pinapalitan natin yung kanyang coil. So parang bago na yung electric fan kasi pinalitan natin ng coil. Yan lang po yung tanging solusyon doon. Okay? So ang ating repair ngayon ay tapos na. Solve na po. Itatakip ko na lang ito. Hindi ko na ipapakita yung pagtakip. Okay, so ito na. Natapos ko na rin siyang matakpan. Ito na rin po yung ating electric fan. Panda rin na natin. Ayan o, number 1, number 2, ayan number 3. Diba? Sa tunog pa lang malalaman na natin kung malakas o hindi. Ngayon tapos na yung ating ginagawa at itatakip na lang natin itong cover. Ito naman ay ilalagay natin doon sa loob. Okay, ipalayo natin. Ayan. Okay. So ikakabit na natin sa kanyang stand. Ito na po yung kanyang stand. Alright, so kitang-kita yung ating magulong shop. Tapos hindi na tayo makakilos dito. Pero sige lang. Ito na 1, 2, 3. Okay, sana ay masatisfied natin yung ating customer. So buo na yung ating electric fan, good na.
at solve na po yung ating problem. Maraming salamat, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe, click the notification bell, piliin ang all para maging updated ka sa lahat ng mga bidyong aking i-upload. Shout out sa lahat po. Maraming salamat sa inyong support. God bless.